Nak, baka naman pwede mong dagdagan to. Ito lang talaga? Sige na, nak. Magbabayad pa kasi ako dun kay Aling Marta eh. Kulang pa nga to, nak eh. Sige na, nak, Christine. Dagdagan mo naman. Ma, wala na ako ibibigay sa'yo. Binayaran ko pa po yung mga utang nyo. Yung pera po na yan na lang po yung natitira sa akin. Yan. Yan ang natutunan mo dun sa Maynila. Ang sumagot-sagot na pabalang. Ano, nagmamalaki ka na ba, anak? Baka nakakalimutan mong ako ang nagpalaki sa'yo. Ang dami ko rin gasto sa'yo, ha? Ngayon pa lang babawi, anak. Hindi naman po sa ganun, ma. Eh, pamasahin na lang po yung natitira sa akin dito, eh. O, sige na nga. Hindi na. Salamat na lang, ha? Salamat sa bigay mo. Kulang na kulang pa to, eh. Ayan si Christine. Yung anak ni Aling Jonah. Yung mahilig mangutang na kapitbahay natin. Paano hindi mangungutang? Eh, yung anak daw niya, buhay mayaman sa Maynila. Hindi daw nagpapadala yan dito para matulungan yung pamilya niya sa probinsya. Hindi lang natin sure kung totoo yun. Pero mukhang totoo naman. Tingnan mo naman yung itsura niya. Buhay mayaman talaga at paalis na rito. Aling Marta, mawalang galang na po ha. Ako po ba yung pinag-uusapan ninyo? Kausap ba kita? At take note ha, hindi ikaw ang pinag-uusapan namin. Ikaw lang ba, Christine, dito? Eh, obvious naman eh. Tara na nga, Mare. Maniningil pa ako ng pautang eh. Aling Marta, pasensya na. Magbabayad naman ako sa iyo eh. Pangako yan. Ang tagal-tagal na ng utang mo. Ilang araw kitang pinupuntahan dito sa bahay ninyo, pero nagtatago ka. Bakit ba hindi ka mangingi doon sa anak mong mayaman? Nasa Maynila siya, di ba? Nagtatrabaho. Ang sarap-sarap ng buhay ng anak mo doon. Papost-post sa social media, pakain sa masarap. Tapos hindi ka man lang binibigyan, Jonah. Magbayad ka sa akin. Mangingi ako sa anak ko. Tatawag ako ngayon. Siguraduhin mo lang ha, ipababarangay kita, Jonah. Tandaan mo yan. Pangako, magbabayad ako sa'yo. Tatawag lang ako sa anak ko at sana masagot niya yung tawag mo. Buhay mayaman yung anak niya, hindi siya makahingi doon. Kakainis. Anong meron dito? Bakit ang daming tao? May mga nagsusugal. Ang liwa-liwanag dito. Huy, ano bang meron Nandito dito? na pala si Aling Johnny. Yung anak mo po yung pinaglalamayan dito. Ha? Ang anak ko! Christine! Bakit parang di niya alam? Ate, bilhin niyo na po to. Parang awan niyo na, ate. Pabili ko lang ng gamot. Natanggal kasi ako sa trabaho eh. Naku po, salamat po. Salamat po. Sabi, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Ginulot mo kaming lahat dito. Nak, kinakausap kita. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang umuwi? Talagang sinupresa mo kami, ha? Tara na. Tulungan na kita dyan sa maleta mo. Tara, dali. Pumasok ka dito sa bahay natin. Ito, ito yung pinatayo mo, anak. Salamat, ha? Salamat sa tulong mo, anak. Tara, pasok tayo. Ito yung binigay mo sa amin. Mika, anak. Ma, ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi mo na lang ko tulungan pagandaan ng pagkain yung kuya mo? Kesa nakatulala ka dyan, tulungan mo ko. Hindi ka ba natutuwa na dumating na siya galing sa ibang bansa? Ang tagal natin siyang inantay. Kaya sana anak, tulungan mo naman ako paghandaan yung kuya mo. Para sa ganitong paraan, nakatulong tayo sa kanya. Tara na. Mika, huwag ka nang tulala dyan. Opo, ma. Opo. Tutulong na po ako. Tara na at simulan na natin to. Para makakain na tayo. Ito na yung plato, anak ko. Tutulog na ako. Mika, anak, pwede bang pakihatid to sa kuya mo? Ha? Yung paborito niyang pantulog, oh. Si kuya na naman. Nung mga bata kayo, ito yung hilig suotin ng kuya mo. At mukhang kasya naman sa kanya to, eh. Ang ganda, diba? Masarap kasing gamitin to pag natutulog. Komportable. Kaya siguro nagustuhan dito ng kuya mo, eh. Ibigay mo sa kanya to, ha? Sabihin mo, pantulog niya to. Ibibigay ko talaga yan kay kuya? Ako talaga, ma? Mika! Akin na po. Kahit kailan ka talaga, Mika, ha? Kumain ka naman. Hindi ko alam bakit tulala ka. Sige na, ibigay mo na yun sa kuya mo. Matulog na rin tayo.
Kuya lagi? Si Kuya? Kuya? Kuya! Terry! Bumangon ka na dyan! Anong oras na oh? Kakain pa tayo dito! Kuya! Asan siya? Mika, nakita mo ba yung kuya mo? Ma, hindi ka naman ba nakainom ng gamot mo? Anong gamot? Anong gamot sinasabi mo, ha? Hindi kita maintindihan, Mika. Ma, ilang taon na pong patay si kuya. Nadamay siya dun sa gera. Doon sa bansa kung saan siya nagtatrabaho. Anong sinasabi mong wala na yung kuya mo? Simula ngayon, ma, ako na ang maghahawak ng gamot mo. Kailangan na maintain mo ang pag-inom ng gamot mo. Kumain na tayo dito. Iinom ka pa ng gamot mo. Hello, ma. Gusto ko na pong makauwi dyan. Nagkakagulo po dito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho. Ma! 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 Wala tayong kanin? Wala rin tayong ulam. Pasensya na, anak. Wala kasi tayong pambili. Wala tayong budget. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad, ma? Eh di sana nakabili dapat ako ng bigas saka ng ulam natin. Wala rin kasi akong pan-text. Naubusan ako ng load. Para i-text ka. Okay, sige. May pera ako dito. Oh. Eto, ma. Kinita ko to ngayong araw eh. 3,000? Ipambili mo po to ng bigas at ng ulam natin, ha? Sa susunod, ma, sabihan mo ko. Para naman nabibili ko yung mga pangangailangan natin dito. Salamat, ha. Saan kaya galing to? Bakit si may perang ganito? Pakitignan nga po dyan sa gilid ng TV. Meron po ako nilagay na pera dyan. Pakibilang po. 5,000? Tama po. 5,000 po ang nilagay ko dyan. Bakit parang ang laki naman ito, anak? Para po sa panggastos natin dito sa bahay, ma. Blessing po yan, ma. Ikaw na po bahala dito, ma. Babalik po ako dito na may blessing pa. Teka lang, anak. Meron akong tanong. Huwag na po magtanong, ma. Aalis na po ako. Ingat po kayo dito, ha. Saan kayo nagagaling yung pera ng anak ko na to? Ang laki nito, ha. Ihina ako. Mapakibantay lang yung bag ko, ha. O, sige, anak. Babantayan ko yung bag mo. Ihilang po ako saglit. Ang dami niyang pera. Saan nanggagaling to? May bisyo kaya yung anak ko? Ba't ang dami nito? Grabe. Relaxing talaga pag nakaingin na. Nak! Ano ba ginagawa niyo sa bag ko? Bakit ang dami mong pera? Nagtataka na naman po ba kayo? Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo na blessing po yan. Akin na nga po yung bag ko. Si mama naman eh. Sabi ko bantayan lang eh, hindi pa kailaman eh. Alis na po ako. Eh, ayoko pa kasing sabihin kina mama eh. Alam mo, malalaman din naman nila to, pero hindi sa ngayong panahon. O siya, sige, aalis na ako. Baka mahuli pa ako ni mama dito eh. Bye na. Magkita na lang tayo doon. Sino kaya yung kausap ng anak ko na yan? Tsaka ano yung hindi ko dapat malaman? Masundan nga. Sige po, pantay lang po ah. Sa inyo po. Ma! Nak! Napaka-imposible na makakuha ka ng malaking pera kung tindero ka dito. Hindi po, ma. Sa akin po to. Itong lugawan na to. Nilihim ko po sa inyo. Kasi bala ko pong isurpresa kayo eh. Pasensya na po. Sahod na pala natin, no? O, Loren, anong balak mo? Po? Hindi nyo ba na-inform si Loren? Bakit po? Pag unang sahod, nagpapakain dito sa office. Tradisyon na yun dito. Di ba sabi ko sa inyo i-inform si Loren? Ano pong na-inform? Kaya ano i-expect namin sa'yo? Pagkain sa unang sahod mo. Oh, pwede na kayo mag-suggest sa mga pagkain na gusto ninyo. I-suggest nyo na kay Loren. Pakinggan mo, Loren, ha? Oh, fried chicken, favorite ko yan. Oh, spaghetti, go! Go ako dyan. Bakit kayo hindi ka na lang magpa-catering, Loren? Oh, asahan namin yun sa unang sahod mo, ha? Oh, back to work, guys! Loren, ma'am, bakit po? Ano yung damit mo?
mukha kang matanda. Alam mo, ikaw yung bagets dito eh. Ikaw yung bago dito sa opisina, pero yung damit mo. Ano ba yan? Ang badoy! Wala ka na ba ibang damit? O gusto mo i-donate namin yung mga magaganda namin damit sa'yo? Ay, ma'am, hindi na po. O, wag yun na pong gawin yun, ma'am. Ayaw mo pa? Eh, parang mapalitan na nga yung badoy mong damit eh. Ang tanda mo kaya tignan. O, sige na nga. Magtrabaho ka na. Badoy-badoy talaga ni Loren. Teka, bakit ang baho? Ang lansa ng amoy. Meron ba nagiinit dito ng gagalunggong? Loren! Bakit ka nagiinit ng galunggong dito? Ang lansa-lansa ng amoy. Bakit ba kasi ganyan yung ulam mo? Wala ka pa pabili ng mga masasarap na pagkain katulad ng fried chicken o kung ano pa man? Next time, huwag mo nang gagawin mag-init ng galunggong dito, ha? Ang lansi, nangangamoy sa opisina natin. Pagkatapos mong iinit yung galunggong, hugasan mo yung mga pinaggamitan mo dyan, ha? Huwag mong ipapahugas yan sa maintenance natin. Okay? Bago-bago lansa-lansa. Loren, pupunta si madam dito sa opisina natin, ha? Yung may-ari ng kumpanya. Kung pwede lang, mamaya gumilid-gilid ka, ha? Opo, ma'am. Masusunod po. Ayun na ng paharang-harang sa daan. Bubita ka pa naman din. Oh, speaking of, andyan na si madam. Gumilid ka. Good morning po. Good morning. Good morning po. Nandito ako para i-announce na aalis na ako dito sa kumpanya at meron ng bagong papalit. Eh, sino? Yun ay walang iba kundi si Loren. Loren? Loren, magpakilala ka. Ako nga po papalit sa pwesto ng nanay ko. Nagpanggap po ako dito na bagong empleyado para makita ko po kung sino ang mga magiging tao ko. Ma'am, sana po sa susunod ay maging mabait po kayo sa mga bagong empleyado.